Iwan ko po rito ay na nalabag po ang karapatan ni Digong Duterte sa pag-football sa kanya sa ICC. Ang maliban sa walang walang legalidad na pag-aresto ay wala ring jurisdiction ng ICC. At itong pangatlong rason na sinabi ng mga abogado ni Duterte ang ating ipresenta sa inyo para malalaban nyo rin. Pero ako kumbinsido po ako dito sa rason nila. So ito po ang ating pag-usapan sa ngayon. At bago lahat, no? Ako muna si Dr. Toto Tirador. O ito, pag-usapan natin. Ngayon, para maintindihan ninyo, ipakita ko po ngayon yung motion na sinampa o challenge na sinampa ng abogado ni Duterte. Sa page 61, number 61. Page 22. O yan yun, challenge yan ito. Title niya, Pretrial Chamber. Si Judge Julia Antonella Mutok, Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Gonzao, Judge Maria del Socorro Flores Lira, a situation in the Republic of the Philippines in the case of prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Yan, defense challenge with respect to jurisdiction. Pupunta tayo kayo dun sa bago tayo pumunta sa pangatlong rason, nais ko muna i-enumerate or briefly speaking kung ano po yung first na rason. Ang una lang pong rason ng abogado ni Duterte ay, which is also the same reason na ako'y nag-discuss sa inyo, ay ganito. Sa Artikulo 12, 2 ng Rome Statute, nagsasabi, ito patungkol po ito sa tinatawag na condition para ma-exercise ang jurisdiction sa mga kaso. So, ipasok ko ngayon dito ang Rome Statute. Para makita ninyo, ito pong Rome Statute. Yan, Rome Statute yan. Punta tayo sa Article 12. Eight, 9. Eight. Yan, 12. Preconditions to the exercise of jurisdiction. Ang binabasihan ng abogado ni Duterte ay sa paragraph 12-2 ay nagsasabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Bakit ano ba sinasabi sa paragraph 12-2? Sa paragraph 2 ng Article 12. Sa paragraph 1 mo na sinasabi na ang state na pwede mag-accept ng jurisdiction ay yung kasama o partido na, party. Hindi tayo party, so hindi mag-apply sa atin ang 1. Ang 2, in the case of Article 13, paragraph A or C, the court may exercise jurisdiction if one or more of the following state parties to the statute or have accepted the jurisdiction of the court in accordance with paragraph 3. So, ibig sabihin, either na nag-accept yung jurisdiction o sa pamamagitan ng United Nations Security Council at nirefer ng United Nations Security Council na magkaroon ng jurisdiction ng kaso sa bansang yan. So dito sa Pilipinas, wala pong binigay ang UN Security Council. At wala ring binigay at parties to the statute. Hindi naman party to the statute ang Philippines. So wala na talagang wala lang chance na magkaroon pa ng exercise of jurisdiction. So ulitin ko lang, ang ibig na sabihin, kung wala ng pagbibigay ng exercise ng jurisdiction sa loob ng panahon na kasapit ang Pilipinas ay wala na pong jurisdiction ang ICC. So sa Section 13, Article 13, a situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the prosecutor by a state party. So kailangan na mag-refer lang ay yung membro. Hindi na membro Pilipinas, so hindi
papasok dito sa Pilipinas. So letter B, a situation in which one or more crimes appears to have been committed is referred to the prosecutor by the Security Council. Wala na Security Council. So now, letter C, the prosecutor has initiated an investigation in respect of such crime in accordance with Article 15. Pero wala naman investigasyon na nangyari sa panahon ng membro pa tayo. So, hindi siya pwede mag-exercise yung jurisdiction sa Pilipinas. Kaya yan po ang rason, exercise of jurisdiction. Ito naman precondition. A state which become a party. Hindi na tayo party, hindi na tayo pwede sa parkapuan. Number 2, yun sinasabi ko nila, so subsume na ito. Kung walang Security Council resolution na i-refer tayo, wala. So ngayon, kung hindi tayo membro, di wala rin. So number 3, if the acceptance of the state which is not a party, ito naman voluntary submission. Wala, hindi naman tayo voluntarily submit. So in other words, ang sabi ng abogado ni Digong Duterte, hindi daw mag-apply ang Article 1 to 7. Ngayon, ang gusto lang mag-apply, so kung susundin mo, dalang dismiss na kagad. Tingnan natin ang Article 1 to 7. Yan. Analysis of the Rome Statute. Irrelevance or inapplicability of Article 1 to 7. Ang ibig nila sabihin na bakit hindiag-apply ng Article 1 irrelevant ang Article 1 to 7 kasi daw gusto na mag-apply yung Article 12 paragraph 2 at saka Article 13. So dito, sinasabi dito kasi kung basahin mo ang Article 1 to 7 ay magsasabi, basahin natin. Ito, 1 to 7. Withdrawal. A state party, the Pilipinas may withdraw by notification addressed to Secretary General. Nag-withdraw tayo. So, pero hindi pwede mag-take effect upon the date of the withdrawal. Kailangan 1 year after. So, para naman magbigay ng babala sa mga Office of the Prosecutor na kung may investigasyon gawin nyo na. Ganun lang ba kasimple kung anong rason, bakit may palugit pa. So, a state shall not be discharged. Hindi pwede maalis sa obligasyon ng Pilipinas sa pag-withdraw niya kung may babayaran pang membership tsaka iba pa. At kung ang withdrawal ay mayroon ng nangyari na investigasyon at proceedings na may relasyon sa nag-withdraw na bansa. At saka nung umalis siya, may duty na siya mag-cooperate. So, on which were comments, atong cooperation na yan ay nagsimula nung bago magiging final ang pag-alis ng Pilipinas sa ICC. So, the matter, and nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter. So, itong bone of contention ng kabila na sinasabi may jurisdiction pa rin dahil sa any matter na withdrawal became effective. According to them, yung any matter kasama dyan yung preliminary examination. Mamaya natin balikan yan kung bakit hindi pwede. So anyway, very clear naman dito sinasabi nila na ang point of contention is nag-withdraw muna ang Pilipinas, no? March 17, 2018 at naging final March 17, 2019. So, ibig sabihin kung wala nang ginawa bagong pitsa na yan ay wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero, ang isa sa katotohanan ay mayroong preliminary examination na ginawa. Ano yon? Ang preliminary examination na hinatid nila ni Antonio Trillanes, ni Bato-Bato, doon sa opisina ng ICC at tinanggap nila pero wala pa, tinitingnan pa nila, sinusukat-sukat pa nilang ebidensya, wala pa silang aksyon. So, anyway, ang action ni Office of the Prosecutor na si Pato Binsauda ay nung nag-announce siya noong February 8, 2018 na mag-umpisa na sa preliminary examination.
So, unfortunately, natapos na lang ang withdrawal date na effectivity noong March 17, 2019 ay hindi pa nagresulta sa desisyon ng Office of the Prosecutor kung akit sila, kung hingi sila ng investigation o hindi. Hindi pa. Lumampas pa ang mahigit 2 taon bago sila nagsampa sa pretrial chamber o mga judges sa pretrial chamber na hingi sila ng authority para imbestigahan ang kaso ni Duterte. Yan. So ngayon, sinampa nilang May 24, 2021, inaprubahan naman ng pretrial chamber without prejudice sa magiging questions of jurisdiction. So inaprubahan nila na magkaroon ng investigasyon noong September 15, 2021. So, yan ngo ang pangyayari. So, ngayon, pag sinabi any matter, pag sinabi nor shall it prejudice the continued consideration of any matter, sakop ba yung, kung sakop yung preliminary examination, ay talagang may jurisdiction pang ICC. Pero yung positioning namin dito, pati si Attorney Kaufman, si Attorney Dab Jacobs, ay wala, yung any matter ay hindi kasama yung preliminary examination. Kasi sapagkat, katotohanan naman, wala namang ebidensya may papakita ang prosecution na humingi ng sumulat ang Office of the Prosecutor sa Philippine government. Hindi man sila sumulat para humingi ng tulong, humingi ng data, hindi sila sumulat. So, ibig sabihin, kung hindi sumulat, walang obligasyon makipag-cooperate sa kahit anumang request o anumang sulat. See? So kung walang record, walang obligasyon na mag-cooperate kahit na nangyayari pa yung examination. Ibig sabihin, titingnan natin sa punto yung pag-examine sa mga krimen kung kailangan pa ba ng kooperasyon ng Pilipinas. Ang problema sa ICC, hindi naman sila nanghingi ng tulong ng Pilipinas. Kaya unfortunately, nung naging hindi na member ng Pilipinas, May 17, 2019, ay hindi na sila pwede makahingi ng authority para mag-investigate. Ganun lang po kasimple yan. So, yan ang tanong na lang ngayon dito is, kasama ba, unang-una, kasama bang preliminary examination o hindi? Sagot ni Attorney Kaufman at saka ni Attorney Dab Jacobs, ay hindi po kasama. Which is also my opinion na ang preliminary examination ay one-sided lang yan. Sila lang nagtatrabaho dyan. At kung ako tanungin mo, pinakamaganda ko diyang rason ay ganito. 4 ang organ, ang katawan ng ICC. The Office of the President, the Office of the Courts, 3 courts sa pre-trial court, trial court, at saka appeals court. Pagkatapos, yung Office of the Prosecutor. Tapos yung register, yan yung clerk of court. So, independent sila of each other under Article 39 ng Rome Statute. So kung independent siya with each other, yung galaw ng Office of the Prosecutor ay hindi pwede pakialaman ng korte. Yung galaw ng korte, hindi rin pwede pakialaman ng Office of the Prosecutor. In the same manner, hindi rin pwede pakialaman ng Office of the President or di kayong Office of the Register. So ganun po yun. So ibig sabihin, kung ano man ang aksyon na ginawa ng Office of the Prosecutor, hindi pwede i-bound ang buong court. Kundi sa kanyang sariling aksyon lang yun. So ang tanong, dahil yung February 8, 2018 na anunsyo na mag-exam ay nasa loob pang Pilipinas ng jurisdiction, tama ba yan? Sabihin nila dahil yan, pwede ba magamit? Ang sagot naman dyan ulit, mali. Hindi po pwede magamit. Kasi una, hindi siya investigation. Kasi ang nangyari sa bumalik ka sa Article 13, exercise of jurisdiction, Article 14, Article 12. Kung dito ka naman sa Article 16, Article 14 muna tayo, referral pala yan. Article 15 na lang, the prosecutor may exercise the motu proprio initiate investigation, pero kailangan hingi mo na siya ng approval ng court. At kung walang approval ng court, hindi po mapatatawag na isang bagay na may obligasyon ng Pilipinas. Kailangan na humingi mo na sila ng court. O di kaya, humingi sila ng tulong sa gobyerno sa panahon na kisabi pang gobyerno at may binibigay na gobyerno na tulong at hindi na kompleto. Halimbawa, yun, sa ganung paraan.
ang problema, walang ebidensya magpapakita na humingi ng tulong ang Office of the Prosecutor sa Pilipinas. Bagkos, sinabi pa ni Bongbong Marcos na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So anyway, sa pag-investigate ng prosecutor, dito makita mo trabaho ng prosecutor sa Article 15. Ang trabaho niya ay ano lang, para nag-google lang sila kung ano mga insidente. Tapos pag-aralan nila kung pwedeng isampa, hingi sila ng authority to investigate mula sa pre-trial court. Okay? Issues of admissibility. Ang sinasabi rito, the case is being investigated or prosecuted by a state which has jurisdiction over it unless the state is not willing or genuinely to carry out the investigation. Ibig sabihin, issue naman ito na mayroon ng jurisdiction, pwede na mag-lilitis ang korte, pero may isa pang tanong, admissible ba siya? Tatanggapin ba? Hindi tatanggapin kung ang bansa, gaya ng Pilipinas, ay hiwalay, kinasuhan din si Duterte dito. So, bibitawan na si Duterte, balik si Duterte sa Pilipinas at dito siya lilitisin. Dapat ganun ang gagawin. Letter B, the case has been investigated by a state which has jurisdiction over it and the state has decided not to prosecute the person. Ibig sabihin, nagkaroon ng investigasyon ng Pilipinas, huwag na ka makialam, Pilipinas na ito. Ang problema, ginawa ba? Hindi naman ginawa ni Bongbong Marcos eh. So, letter C, the person concerned has already been tried for conduct. Mag-double jeopardy na kung na-try na ko sa aming bansa, hindi ko na ako pwede kasuhan sa ICC. Ganun lang pwede, ibig sabihin. So, letter D, the case is not sufficient gravity to justify further action with the court. So, kung hindi man lang ito matibay na karumal-dumal, hindi in-action na ng court. So, ngayon, in order to determine unwillingness in a particular case, kailangan genuine. No? Genuine na hindi nagawa kagaya ng Pilipinas, obligasyon ng Pilipinas mag-prosecute kay Digong Duterte, hindi ginawa. So, ganun po yon yung ibig sabihin dyan. Dive tayo doon sa Article 127. So, ang unang tanong kanina ay kung kasama ba sa matter to be considered ang preliminary examination. Ang tayo namin po hindi. Ang tayo naman lang ni Atty. Conte ay dapat kasama. Kaya nga sabi nila, may jurisdiction pang ICC dahil nangyari ang preliminary examination sa loob ng panahon na kasabi pang Pilipinas. Sa akin naman, hindi pwede gamitin yun kasi unilateral lang yun. Hindi mabind ng OTC ang buong court. Sila lang ang Office of the Prosecutor lang yan ang mag-bind yan. Pero yung mga ibang organo o opisina ng ICC ay hindi niya pwede maibenta. Walang pakialaman to. Independent of each other. So, ganun po ang mangyayari. Ngayon, titingnan naman natin sa punto de vista na ano yung any matter na under consideration any matter. Any matter, kahit anong matter. Kailangan may consideration, may trabaho na inumpisahan para maipapatuloy, para tapusin. Ang problema hanggang ngayon, walang may pakita ang prosecution na nagkaroon ng usapan ng Philippine government at saka ICC. Para pag-usapan kung paano maghanap ng ebidensya, wala rin. Sana kung humingi sila sa panahon na yun sa Supreme Court, may obligasyon pa rin tayo magbigay. Okay? So, ang kasunod na tanong, ano bang ibig sabihin? Sabi ko kanina, ibalik ko lang tanong, kung pag sinabi under consideration by the court, kasama bang prosecutor dyan? Ang sagot ko kanina, hindi pwede. At talagang hindi naman pwede. Kasi bakit nga, ulitin ko lang, dahil po independent of each other, independent ang po officer prosecutor, hindi siya pinapakialaman ng trabaho niya ng judge. Hindi rin judge, hindi rin pinapakialaman ng prosecutor. Maliban na kung mag-file ang prosecutor ng kaso o motion sa korte. Ganun lamang po. So, in other words, sa decision nila, sa kaso nila, sa argumento nila ni Kaufman, ay yung tinatawag dito na phrase was already under consideration by the court, ito po yung, ang ibig sabihin po nito ay yung bago maging final ang pag-alis o pag-withdraw ng Pilipinas at mayroon ng konsiderasyon na nangyari.
So ngayon, ang tinutukoy dito ng court ay court mismo, hindi pwede yung prosecutor. So kaya nga, ang isang rason ay, ang rason ng mga nila na Attorney Kaufman, kadami-dami daw po, napakarami po na mga provision sa Rome Statute ang sinasabi na lahat po ay may mga hiwalay ang pagtukoy sa mga korte. So tingnan natin ang petition ng ng mga tao ni basahin natin ang petition nila. Andito naka-enumerate yung mga artikulo na kung saan nakalagay ang court. Pag sinabing court, court lang yun, hindi kasama piskal. Yan. Sa dulo sa ilalim, siguro we will just pick some a little kasi mukhang maubusan na naman tayo ng oras. So the use of expression by the court, yung by the court, ano ibig sabihin? Court lang talaga yun. Ganun ang ibig sabihin argumento. Kasi nga, ipaliwanag ko rin sa inyo, dami-daming artikulo sa Rome Statute na pag sinabing court, court lang yun. O, tingnan mo, Article 19 relates to challenges to the jurisdiction of the admissibility of a case. The expression by the court therein patently relates only to the judiciary. O, sa Article 19, klarong-klaro yung court ay sa korte lang. Hindi kasapi ang piskal. So, in Article 19-8, sinasabi dito na pending a ruling by the court. So, it can never be prosecutor. Sinabi, pending a ruling by the court, the prosecutor may seek authorization from the court. Ayan. Ibig sabihin, talagang iba yung prosecutor, iba yung court. So, demonstrating clear distinction between the prosecutor on one hand and the court on the other hand, Article 19 similarly distinguishes any act of performed by the prosecutor and any order or warrant issued by the court, illustrating that the court does not include the prosecutor. Furthermore, only the prosecutor can issue orders of warrants. Only the judiciary. So, ibig sabihin shortcutin na natin, ang ibig sabihin, naglilimit lamang po ang sinasabi na under consideration by the court. Pag sinabi by the court, ano yun? Hindi kasapi ang prosecutor, ang piskal dyan. Yan na po ang ibig sabihin yan. So, maraming salamat po at magdi-discuss po tayo ulit patungkol dito sa pang-apat. Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Patunito Bunyog, may mga basehan po ba kayo na magiging hatol ng Supreme Court sa katulad na pangyayari kay Digong Duterte? Sa Supreme Court, hindi ko tinatakil yung habeas corpus. Ayaw kong tatakilin kasi baka pagalitan tayo ng Supreme Court. Pero pwede natin mapahapyaw, mapag-i-discuss para lang mabigyan kayo, hindi ako magdidefinite sa sabi ko anong desisyon kasi parusahan pa ako ng Supreme Court doon. Edwin Inutan, tutukasin to, basahin mo ang RA. Ang RA 9851 po, Section 17 ay wala pong sinabi dyan. Applicable lang po yan sa local natin. Ang Republic Act 9851 ay nagsasabi na meron din po crime against humanity dyan. Ang Section 17 ay yung issue na sinasabi ginagamit ni Rimulya na rason para iputbulin si Duterte doon sa The Hague. Mali pero rin yun. Bawal yun. Nagsasabi doon na ibidi mo lang ibibigay sa ICC kung at that time merong treaty ang Pilipinas sa ICC. Pero sila na rin mismo nagsabi na walang treaty. Kaya hindi na pwede ibigay. Kaya makukulong sila dito. Si Rimulya, makukulong sila ni Torre. Madami sila makukulong diyan, pati si Marcos Lacanilaw. Marami pa sila makukulong diyan. At klarong-klaro ang sabi ng batas na yan, kailangan pag turnover niyo sa tao, kailangan muna ang kondisyon, merong agreement ang Pilipinas sa International Court. Kasi dahil nag-withdraw tayo, wala nang agreement, so bawal na magbigay. Yan po ang ibig sabihin po. Tapos, sino pa? Si Francisco Campo Magulamnan, bakit ngayon mas gusto ninyong sa Pilipinas
mas mabilis kasi ganito yung Francisco Ocampo, no. Kung bakit ako gusto ko sa Pilipinas kasi mawalang saysay po kung sa ICC dahil wala na pong jurisdiction ng ICC. Ang korte po na walang jurisdiction ay hindi pwede makapabilanggo. Tangi ang korte lamang na may jurisdiction ang makapagpabilanggo at iyon ang korte natin. Dahil lampas na sa withdrawal date, nung sinampa nila, nung humingi sila ng investigasyon ay lampas na, ay hindi na pwede. Kagaya lang ang parilo nito sa Manila City. May mga murder na nangyari sa Manila City. Halimbawa, pagkatapos, maraming patayan nangyari. Pero alam mo naman na lahat ng patayan dyan ay hindi naman nadadala sa korte. Pag dinala mo sa korte, iyon po yung tinatag na na-investigate, nag-exercise, gaganap ka na ngayon ng iyong kapangyarihan. At kung hindi naumpisa ng RTC Manila, walang jurisdiction ang RTC Manila sa mga murder na nangyari sa loob ng Manila kung walang ebidensya. Kaya kailangan mo na may ebidensya para maibibigay mo, tatanggapin ng korte. Ngayon, ang panahon naman kay Digong, ang ebidensya iniipon-ipon pa nila, pero nang binigay nilang ebidensya, tapos na hindi na member ng Pilipinas. Ganun ako kasimple yan. Okay? Siguro intindihan naman ni Julie yun. Julie, intindihan mo? Pag wala na pong jurisdiction, hindi mo na pwede i-submit ang ebidensya doon. Tanging ebidensya lamang sinabit mo for investigation purposes na may reasonable ground to believe na mayroong na guilty si Digong, saka pa lang yan magkakaroon ng exercise of jurisdiction. Kung wala, di wala na. Ganun na ako kasimple yan. So, Fortunato Bahon Sua. Sir, sabi nang nag-comment, dapig daw ni Duterte. Wala naman ko problema. Pag sinabi niyo dapig ako Duterte, okay lang. Bakit? Ano pa problema? Basta importante lang na dapig tayo, kampi tayo sa mga inapi sa krimen, sa batas. Ang sa akin, the law is law. It may be harsh, but it is the law. We have to defend what the law is. Ganun lang o. Kasi nilabag niyo ang batas ng pag-aresto, doon ako kakampi sa batas na depensahan ko ang batas. Ganun lang kasimple. At saka alam ko kasi, wala ng jurisdiction ng ICC, depensahan ko na wala na talagang ng jurisdiction ng ICC, kaya dapat sa Pilipinas na sa lilitisin. Total, at saka dito lang siya pwede masentensyahan. Ang sentensya sa ICC ay hindi na tatalab. Dito sa Pilipinas, tatalab. Tapos, Auri Medrano, walang kwenta ang presidente ng... Dapat ang presidente natin po, Francisco Ocampo, nag-umpisa na siya investigate. At hindi siya pumayag na doon. Dapat dito, pinakasuhan niya na dapat dito, kagaya kay Kibuloy. Kung nakayan lang kay Kibuloy, bakit di nakaya kay Digong? Ganun lang kasimple. Di ba? Bibit Rojunan, the best si Tatay D. Tapos Francisco Ocampo Mangalamdan, una ko po kayong nakilala at sumikat nang tumatayo kayong human rights pa rin ako sa human rights ni Duterte. Ganun na po kasimple. Lahat po na pinaglalaban ng abogado, human rights lahat yan. Mali po ang connotation ninyo. Pang human rights, ang tingin nyo sa api lang. Hindi po. Human rights sa lahat, pati akusado. Human rights. Lahat ng akusado may human right na gagalang ang kanilang karapatan sa pag-abogado. Dito karapatan ng abogado, si pinupusasan pa ni Torre, ang abogado niya. Si Castel Clear, Liso, Huyad, alam na bang si BBM binanatan ni Kapersi bago pinatay? Binanatan din. Lahat naman sila. Pares lang kami ni Kapersi, lahat binabanatan. Antonio Vincenzio, hindi po yan mahalaga kay King Solomon. Di po lulusot yan sa substance ng kaso. Ano bing pinag-usapan nila? Ganyan kalagi para marami kang viewers. Ano ba yan? Lisa Huyad. Okay, nakakamping ako pero ngayon, suportado ko ang mga magandang ginawa ni PBBM. Yun. Bakit maganda? Marami po siyang pagnanakaw na gawa, Lisa. Tataka naman ako sa inyo, bakit mga kakamping napunta kay BBM? Antonio Vincenzio, bottom line po, killer si Digong. Killer naman talaga. At dapat managot, pero sa Pilipinas na siya pwede panagutin kasi wala ng jurisdiction ng ICC. Joyce Ilongga Vlog, bumaliktad na yan si Kausing. Sige, content mo si Pulong. Anong si Pulong? Ano ka ba, Joyce? Ang problema sa inyo, hindi nyo naintindihan .
Pinaglalaban ko lamang ang batas na sinisira kahit akusado ka pa, kahit pumatay ka pa, Joyce, ng 5, didipinsan kita kung ang iyong karapatan sa pag-abogado ay nilabag. Ganun lang ho kasimple yan. Antonio Vincosiso, delaying tactics, ako lang po yan, hindi po delaying tactics kay Kopman, karapatan po yan, Antonio Vincosiso. Karapatan po yan. Jennifer Nabor, karapatan niya na i-insist na walang jurisdiction. Jennifer Nabor, lagi kitang napanood noon, now, halata ka na isang panig ka. Ay, kung ganun ibig sabihin po, ayoko naman sabihin na hindi nyo ko naintindihan, mali lang ang impresyon ninyo, pero sa akin po, kinakampihan ko kung sino, kahit kriminal pa, kakampihan ko kapag nilalabag po ang kanyang karapatan. Dito, mali po ang pag-implement ng batas kay Digong Duterte. Dapat pag-aresto sa kanya, dinala muna sa korte bago dinala sa Hague. Ganun lang kasimple. Joyce Ilongga Vlog, agree, Ramil, Inri, kababayan ko si Kausing, salamat at na-disqualify sa senator. Okay na kung na-disqualify. Antonio Vincosiso, matagal na pong settle dyan. Anong settle? Pinag-away-away pa ka, settle pa. Si Bing Duwek, Diboke, oy, magandang gabi. Anong Bing? Jennifer Nabor, bukas, DDS Vlogger, pwede si Pulong. Ay, ano si Pulong? Anong kinalaman ni Pulong dito? Antonio Vincosiso, Rihas, alam mo, Antonio Vincosiso, uulitin ko argumento kasi dinidiscuss ko labang ang motion na sinampa ng abogado ni Digong. Kung Rihas na pala, bakit hindi mo pa naintindihan? Pasensya na. Okay, Edna Hernale, good evening, attorney. Junalain Becerra, hi sir, good evening from Singapore. Ramiel Ineres, hanggang doon lang tayo, huwag kayo magalit sa akin, puntos por puntos lang ito sa batas. Okay, mas gusto ko dito trial para masintensyan dito, hindi doon sa ibang bansa. Kasi pag sintensyan sa ICC, madidismiss lang ang kaso doon. Mind you, pinupusta kong aking kaluluwa dyan. Ganun lang po simple. January 7-8, may balita na ba kailan maisyuhan ng warrant? Ay, wala. Mahirap po yung kwento-kwento lang yan. Kaya lang sabi ni Ivy, ang marites nangyayari dito. Ergo, new subscriber here, host. DDS po ako. Okay. Gregorio Babaran, pwede po dalhin yung agreement sa Interpol. Ay, wala nang agreement. Nakalagay din po sa agreement ng Interpol na dalhin din sa korte. Kaya nilabag din nila ni Nicolas Torre ang Interpol na batas. Kaya makukulong talaga yan. Agree po ako, analysis nyo, host. Okay, Francisco Campo Maglabdan, ang ICC Court of Last Report, last resort. Tama po kayo. Pero kung wala ng jurisdiction, kahit last resort na hindi na siya magkaroon ng jurisdiction sa atin. Watching from Turkey po, attorney, salamat. Agree po sa analysis niya new host. Thank you, Joanna Valdez. Dampig lang ta sa naayon sa batas. Masama man ang batas, batas pa rin yan. Wala tayong magagawa. I have to defend the law. I'm sorry. Kung galit man kayo sa aking defense ng law, wala akong magagawa. That's the law. Heavens may cry, but it is the law. The law may be harsh, but it is the law. Nullium crimen, nullium pena sine lege. Doralex sedlex. Eva Estabaya. Tapos, Miki Patubugan, Samboy San. Tapos, sige, hanggang dyan lang muna tayo. Mga 30 minutes na pala tayo.